Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muna ang may akda ng kwentong ito. Walang iba kundi si Nature Green. Maraming salamat sa iyo sis sa pagbahagi ng iyong kwento. Papasalamatan ko rin ang aking mga aswang members. Walang iba kundi sina Genraps TV, Uminus Cookie, at kay Milagrosa Luke. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Yun lamang po, at umpisahan na natin ang kwento. Maagang natapos si Ulysses sa gawaing bukid. Isang binata at 20 anyos lamang siya, ngunit sanay sa mabigat na trabaho. Nagpaalam ito sa kanyang lolo Yuno na dadalo sa sayawan sa kabilang baryo. Alam niya kasing maraming magagandang kadalagahan ang dadalo doon. Apo, dalhin mo itong kutsilyong gawa sa buntot ng pagi at isuot mo rin ang basyo ng balang tansong ito bilang iyong kwintas. Magiging proteksyon mo yan laban sa mga masasamang elemento. Paalala ni Lolo Yuno. Agad na tumalima si Ulysses dahil taglay niya ang dugo ng isang albularyo at siya'y lapitin ng kakatwang mga pangyayari. Kaya unti-unti siyang sinasanay ng kanyang lolo upang maging ganap na siyang albularyo balang araw. At hindi lang basta albularyo, kundi isa ring bantog na babaylan sa kanilang angkan. Si Lola Martina, ang asawa ni Lolo Yuno, ay nasa angkan ng mga babaylan, habang si Lolo Yuno naman ay nasa angkan ng mga albularyo. Sila ang bantog na manggagamot sa kanilang angkan, at hindi lang sa kanilang lugar, maging sa kabilang bayan man. Nagpaalam na si Ulysses nang tawagin na siya ng kanyang mga kaibigan para dumalo sa sayawan sa baryo ng San Matias. Pagkarating nila sa baryong yon, masayang nakikipagsayawan si Ulysses kasama ang mga kaibigan niya nang mapadako ang tingin niya sa kakarating lang na dilag. Dahil maliwanag ang ilaw, ay kitang-kita niya ang mapang-akit nitong ganda. Nagpaalam si Ulysses sa mga kasayawan niya upang lapitan ang magandang dilag na yon. Hindi naman mailap ang bagong nakilala niya at ilang beses niya na itong naisayaw ng binata. Halatang binabakuran na ng binata ang dalaga dahil ayaw niya itong isayaw ng iba. Habang isinasayaw ni Ulysses ang dalaga, ay may kakaiba siyang nararamdaman sa pagkatao nito. Bukod kasi sa malambing, ay hindi rin ito makatingin ng diretsyo sa mga mata ng binata. Mayumi ang pakilala ng dalaga kay Ulysses. Impunto 12:00 ng gabi, binulungan ito ng dalaga na kung maaari daw silang lumabas at maglakad-lakad. Ulysses, gusto kitang makausap ng sarilinan. Malambing na wika ni Mayumi. Agad namang nagpatiuna ang binata. Pagkuway, saglit nagpaalam si Mayumi dito dahil bibili daw siya ng maiinom nila. Hindi sana papayag si Ulysses na ito ang magbabayad. Ngunit
mapilit ang dalaga. Dalawang nakaplastik na soft drinks ang bitbit ng nakangiting dalaga at iniabot kay Ulysses ang isa. Habang naglalakad ay panay tawa ng dalaga sa mga kwentong barbero ng binata. Nang maubos ni Ulysses ang iniinom niya, ay bigla itong nakaramdam ng kaunting hilo at panay ang kanyang hikab. Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil gustong pumikit na ang kanyang mga mata. Oops! Pasensya ka na. Nahilo lang ako. Bigla niyang naibulalas dahil muntik na siyang masubsob kung di siya nahawakan ni Mayumi. Dahil sa inaantok na diwa ng binata ay may kakaibang naramdaman ito. Nang hawakan siya ng dalaga ay para siyang mapapaso. Mabigat na ang tuklap ng mga mata ng binata, kaya naaalarma siya at sinisi ang kanyang sarili dahil kaagad siyang nagtiwala sa angking ganda ng dalaga. Kahit pipikit na ang mga mata ni Ulysses, ay kita niya kung paano nagpalit ng anyo ang dalaga. Medyo maliwanag ang buwan ng mga oras na yon, kaya kahit may ilang dahon ng mga puno ang nakatabing sa kanila, ay klaro sa kanyang paningin ang pag-iibang anyo ng babae. Naging mabangis ang anyo ni Mayumi. Ang mga mata nito ay pulang-pula at nagkaroon din ito ng mga balahibo sa magkabilang mga braso. Tumingala si Mayumi sa buwan at ngumisi. Kaya kita nito ang pagkinang ng kanyang mga pangil na animoy si Ulysses ang pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Isang magandang hapunan ang aking daladala. Tiyak na matutuwa si Lola. Nakangising sambit ng dalaga. Kaagad na binuhat ni Mayumi ang binata kahit may kabigatan nito at hindi yun ininda ng dalaga. Pasudsud sa lupa ang naging posisyon ng binata. Tanging mga binti ni Ulysses ang nahahawakan ni Mayumi. Nakaramdam ng panganib ang binata. Hindi ito tuluyang nakatulog dahil kinontra niya ang antok sa pamamagitan ng isang Latin na dasal. Nanghihina lamang siya sanhi ng kung anong sangkap ang inihalo niya sa kanyang soft drinks. Malayo-layo na ang kanilang narating nang biglang nadakot ng isang kamay ni Ulysses ang kasing laki ng kamao na bato. Kaagad niya itong inihampas sa sakong ng dalaga. Walang hiya kang aswang ka! Heto ang sayo! Kagyat na naramdaman yun ng dalaga dahil sa natamaan ang kanyang buto, kaya kaagad niyang nabitawan si Ulysses. Umatungal ito na tila sobrang nasasaktan. Pagsisihan mo ang iyong ginawa! Isa kang aswang, Mayumi? Gimbal na bulalas ni Ulysses. Kahit nang hihina si Ulysses, ay umusal pa rin ito ng dasal na Latin bilang kanyang proteksyon. Kinapkap niya ang kanyang kutsilyo na gawa sa buntot pagi mula sa kanyang bulsa. Paghugot niya sa kutsilyo ay agad niyang sinugatan ng maliit ang kanyang daliri upang tuluyang magising ang kanyang inaantok na diwa. Hindi pa man nakahuma ang binata ay kaagad siyang sinalakay ng iika-ikang aso. Lumayo ka! Isasaksak na sana ni Ulysses ang kanyang kutsilyo sa aso na si Mayumi nang hampasin siya nito, kaya tumalsik ang kanyang kutsilyo at pinagkakalmot ang binatang si Ulysses habang pilit naman itong hinaharang ang kanyang braso.
Lumayo ka, aswang ka! Lumayo ka! Gusto siyang lapain ng asong si Mayumi at ang puntirya ng mga pangil nito ay ang lieg ng binatang si Ulysses. Mahapdi naman ang mga sugat ng binata dahil sa mga kalmot na natamo niya sa malaking aso. Gayunpaman, kaagad niyang hinablot ang kwintas na bala at habang patuloy pa rin ang pagkakalmot ng asong si Mayumi, ay isinaksak niya ang balang kwintas nito sa isang mata ng nilalang. Bago mo magawa ang gusto mo, uunahan na kita, hayop ka! Tanggapin mo to! Ang mata ko! Sandali siyang nilubayan ng malaking aso at nagkakawag ito dahil sa matinding sakit na nadarama at umaagos ang dugo sa natamong sugat nito. Mas naging agresibo ang aswang. Bigla itong nagpalit ng anyo na isang malaking pusa at patuloy pa rin na tumutulo ang dugo sa mga matang may nakabaon na basyo ng bala. Mas naging mabangis ito at mas nakakakilabot ang anyo. Agad niyang nilundagan si Ulysses, ngunit nakailag ang binata. Nahagip ng kanyang paningin ang kutsilyong buntot pagi na kumikinang ang hawakan dahil sa sinag ng buwan. Nakahanda na rin ang aswang na muling makipagbuno. Umiikot-ikot ito sa damuhan na animoy nililinlang si Ulysses na nooy mahigpit naman niyang hawak ang kutsilyo. Sige! Lumusob ka, Mayumi na aswang, at hindi ka sasantuhin ng aking kutsilyo! Kumpiyansang hamon ng binata. Agad namang umangil at umatungal ang galit na nilalang. Walang sinayang na segundo ang aswang at agad nitong dinamba si Ulysses. Nagpambuno ang dalawa. Pangil at matatalas na mga kuko ng aswang laban sa kutsilyo at angking liksi ng isang albularyo at babaylan. Madugo at maaksyon ang labanan ng dalawa. Walang habas na inundayan ng saksak ni Ulysses ang likurang bahagi ng katawan ng aswang. Tanggapin mo to! Wika ni Ulysses sa aswang. Batid ng binata na hindi yun gagaling hanggang hindi naaabot ng kanyang dila upang lawayan. Walang ano-ano'y unti-unting bumabalik sa pagiging tao si Mayumi. Para mo ng awa. Patayin mo na lang ako. Pagmamakaawa ng dalaga. Bumalik ka na kung saan ka nang galing. At huwag mo nang gambalain pa ang baryong ito. Dahil baka sa susunod nating pagkikita ay tutuluyan na kita. May pagbabanta sa boses ng binata. Ngunit batid ni Ulysses na hindi na ito mabubuhay. Malala ang tinamo nitong mga sugat. Iniwan ni Ulysses ang nakahandusay na babae. Naawa man siya, ngunit may hangganan ang lahat. Muntikan na ako dun ah. Hinihingal na wika ng binata. Pagdating ng bahay, kaagad na isinalaysay ni Ulysses ang buong kaganapan. Ang ipinagtataka ko lang, Apo, saan kaya nanggaling ang dayo? Naitanong ni Lolo Yuno. Hindi ko rin alam, Lolo. Naawa man ako at nanghihinayang kay Mayumi. Ngunit kalabisan na kung mabubuhay pa siya at muling maghasik ng lagim. Nagugulumihang tugon niya sa abuelo. Kinabukasan, may isang babaeng tumatangis dahil sa pagkawala ni Mayumi. Natagpuan niya ang wala ng buhay at nakahandusay na katawan malapit sa kasukalan. Mayumi! Apo ko!
ito sa iyo, Apo. Buhay ang inutang. Buhay din ang kabayaran. Sa ngalan ng itim na karunungan, sa pangil ng kidlat ng sanlibutan, sa kabilugan ng buwan, muling maghasik ng lagim ang magkukulam at aswang na si Ursula! Sabay iyak tawa niya nang nakakahindik. Sigaw ni Ursula habang hawak ang makapangyarihang baston na puno ng puot at galit. Biglang nagkaroon ng kulog at kidlat. Hila-hila ni Ursula ang wala ng buhay na katawan ni Mayumi patungo sa loob ng kuweba. Sa kabilang dako naman, maaliwalas ang panahon nang walang ano-ano'y kumidlat na may kasamang pagkulog. Nahiwagaan ang buong baryo ng Santa Ines, pati na ang karatig na mga barangay. Sa Santa Ines, naninirahan sina Ulysses, Lolo Yuno at Lola Martina. Ito ang pinakamalapit na baryo sa San Matias, kung saan nakipagsayawan sina Ulysses at mga kaibigan nito. Sa kabundukan na bahagi ng Santa Ines ay may isang kuweba na pilit iniiwasan ng mga taga-baryo. Balita kasi nila na may malaking sawa na naninirahan doon, kaya walang sinuman ang nangahas na dumayo roon. Tanging si Lolo Yuno, Lola Martina at Ulysses ang magkasama sa buhay. Ang pamilya ni Ulysses ay sa bayan na nakatira dahil doon ang kanilang hanap buhay. 75 na si Lolo Yuno, samantala 70 naman si Lola Martina. Sa kabila ng mga edad nila, maliliksi pang kumilos ang dalawang matanda. Panganay sa 3 magkakapatid si Ulysses. Ngunit mas pinili niyang samahan ang kanyang lolo at lola sa baryo. Dahil na rin sa ito ang nakitaan ng magmamana ng angking dugo ng pinagsamang albularyo at babaylan. Walang interes ang ina ni Ulysses dito. Bukod tanging bugtong na anak nila ni Lolo Yuno at Lolo Martina ay babae pa ito. Nagkatinginan sina Ulysses at Lolo Yuno habang nagdidilig ng mga pananim. May bumabalik sa isipan ni Lolo Yuno, ngunit kaagad niya itong iwinaglit. Hindi maaari. Anang kanyang isipan. Apo, mukhang may hindi magandang ipinapahiwatig ang biglaang pagkulog at pagkidlat sa gitna ng magandang panahon. Lo, baka may kinalaman ito sa nangyari noong nagdaang gabi. Sa pantahan ni Ulysses. Malalaman din natin yan, Apo. Tugon ni Lolo Yuno. Isang gabi, tahimik ang buong pamayanan ng Santa Ines. Tanging huni ng panggabing mga hayop ang ingay na naririnig. Mabini ang ihip ng hangin para sa mga taga-probinsya. Masarap matulog ng maaga. Sa bungad ng baryo, may isang babaeng mabalasik ang anyo at yun ay si Ursula. Matalim ang bawat titig niya sa iilang kabahayan doon. Siya si Ursula, ang lola ni Mayumi. Binabayo ng halo-halong emosyon ang kanyang damdamin. 30 taon! 30 taon buhat ng kita'y lisanin, Santa Ines! Sambit ng matanda. Baka sa mukha ng matinding puot at hinanakit. Naghihimagsik ang kanyang kalooban.
Hangin na simbolo ng digmaan, ipaamoy mo sa akin ang kasagutan. Kumibot-kibot ang bibig ng babae sa kawalan, sabay singhot niya sa paligid. Nang biglang mapagawi ang kanyang paningin sa isang may kaliitang bahay sa tabi ng punong santol. Walang ingay na lumapit siya doon, ni hindi man lang tumahol ang mga aso sa naturang kabahayan. Halos lumabas ang mga litid ni Ursula sa pagpipigil ng matinding galit. Naamoy niya ang sinumang kumitil ng buhay ni Mayumi. Ikaw pala! Pwes, magtutuos tayo pagdating ng takdang oras. Susubukan muna kita ngayon. Wika ni Ursula, sabay halakhak ng mahina, ngunit malutong ito. Masarap ang tulog ni Ulysses dahil sa presko ang paligid at sa pagod sa trabahong maghapon sa bukid. Hindi niya mawari kung siya'y nanaginip lamang dahil may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang mga braso, paakyat sa kanyang pisngi. Hinayaan lamang ito ng binata sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Ngunit unti-unti siya nitong sinasakal at may ilang hibla ng buhok ang pumapasok sa kanyang mga tainga at ilong. Dali-dali niyang idinilat ang kanyang mga mata at sabay pigil sa kamay na sumasakal sa kanya. Nasindak siya ng masilayan ang duguang mukha ni Mayumi. May tusok ng bala ang isang mata nito habang tumutulo ang dugo at nakangisi sa kanya. Magbabayad ka! Magbabayad ka! Paulit-ulit na sambit ng dalaga habang unti-unting lumalayo sa binata at tumagos ito sa dingding. Mayumi? Hapong-hapo na bulalas ni Ulysses sabay upo sa papag na hinihigaan. Hindi maaari. Hindi maaaring si Mayumi yun. May iba akong nararamdaman. Kontra ng binata sa kanyang isipan. Kaagad siyang bumangon at sumilip sa bintana nang maamoy ang hindi kaaya-ayang hangin. Pagkuway, nakita niya ang isang anino na mabilis nilamon ng kadiliman. Nagtataka siyang bumalik sa kanyang higaan upang magmuni-muni. Ipinilig ang ulo at hinilot ang medyo nasaktang leeg. Maya-maya'y nakatulugan na niya ang gumugulo sa kanyang isipan. Kinaumagahan. Apo, may dumalaw ba sa iyo kagabi? Seryosong tanong ni Lolo Yuno. Napamaang si Ulysses sa tanong ng matanda. Di yata't nakaramdam din ang abuelo. Lo, mukhang dinalaw ako ni Mayumi. Paniniguro ng binata. Nililinlang ka lang ng iyong paningin at pakiramdam, Ulysses. Tandaan mo, hindi lahat ng maganda ay mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sa buhay natin bilang albularyo at babaylan, ay kailangan natin ang ibayong pag-iingat. Huwag ka agad magtitiwala, apo. Mahabang paalala ni Lolo Yuno. Siya nga po. Sang-ayon naman ni Lola Martina. Lo, sa palagay ninyo, sino ang pangahas na bisita ko kagabi? Mataman siyang tinitigan ng matanda. Gusto niya sanang sabihin ang kanyang hinala, ngunit mas pinili niya munang manahimik dahil may pagdududa pa ang matanda. Malalim na nag-iisip si Ulysses sa mga paalala ng kanyang lolo. Pagkuway, tumayo si Lolo Yuno. Kinuha ang langis na gawa nung Semana Santa
at inilagay sa bulak at ginamot ang mga kalmot at sugat ng kanyang apo. Martina, pakikuha nga ang maliit na kahon sa loob ng aking baol. Malumanay na utos niya sa may bahay. Agad namang tumalima si Lolo Martina. Pagbalik niya ay hawak na niya ang pulang kahon na may katamtamang laki. Binuksan yon ni Lolo Yuno at kinuha ang kasing laki ng butil ng munggo na pinagsamang kulay ginto at brilyante. Ano ho yan, Lolo? Nagtatakang tanong ni Ulysses. Ito ba? Trabong ko ito, Apo, o mutya ng matandang tuko. Hindi madaling kunin ito dahil kailangan ng iba yung pag-iingat at tamang oras. Tuwing 3:00 lamang ng madaling araw kung lilitaw ang matandang tuko at nasa ulo nitong umiikot-ikot ang mutya na kapag kinuha mo, kusang maglalaho ang naturang tuko. Taglay ng mutyang ito ang isang kakaibang lakas na kakapit sa iyo. Hindi ka madaling magapi ng mga masasamang nilalang na kaaway mo. Itong isa naman ay trabungko o mutya ng matandang ahas mula sa bundok ng Kansyaw na matatagpuan sa hilaga ng Santa Ines, kung saan pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mababangis na mga hayop. Taglay nito ang sobrang talas ng pakiramdam, maliksing pagkilos at malalaman mo ang traidor na pagkilos ng kalaban. Paglalahad ni Lolo Yuno habang hawak-hawak nito ang kulay ginto na bilog at kasing laki ng holen. Nagtataglay ng bertud at agimat ang bawat mutya na yan. Darating ang takdang panahon na kakailanganin mo sila. Mahabang pagsalaysay ni Lolo Yuno. Namangha si Ulysses sa mga narinig at nasaksihan mula sa kanyang lolo. Nasa kanyang balintataw kung paano nakipagbuno ang kanyang lolo makuha lamang ang mga mutya. Tuturuan kita kung paano mo gamitin ang 2 mutya laban sa mga masasamang elemento dahil tiyak na babalikan ka ng iyong panauhin kagabi. May pag-aalala sa boses ng butihing matanda. Impunto 6:00, papagabi na, kaya naisipan ni Ulysses na umuwi na galing sa malapad na batis. Doon kasi sila nagsanay ng kanyang lolo. Lahat ng enerhiya galing sa kalikasan at talas ng pakiramdam ay unti-unti nang napag-aaralan ni Ulysses. Nauna nang umuwi si Lolo Yuno dahil tutulong pa ito kay Lola Martina sa pagluluto ng kanilang hapunan. Pasipul-sipul pa si Ulysses sa daan sa gitna ng parang. Nasa kondisyon ang kanyang isipan at katawan. Medyo madilim sa kanyang daraanan, gawa ng mga naglalakihang mga puno, nang bigla siyang napatigil dahil umiba ang atmosfera ng kapaligiran. Kinapa niya ang kutsilyong gawa sa buntot ng pagi at ang 2 mutya na nasa kanyang bulsa. Biglang umihip ang kakaibang lamig ng hangin. Nagbabadya ang huni ng iba't ibang hayop sa kapaligiran. May naririnig siyang mga bulong, ungol at angil na masakit sa kanyang pandinig. Bigla siyang nagtakip ng tenga. Mas lalong sumakit yon na animoy may mga bubuyog doon na nagliliparan sa loob. Nakakangilo! Kumirot ang kanyang ulo. Nakakapanghina ang tunog na kumukonekta sa loob ng kanyang sentido. Impit na sigaw ni Ulysses. Kaagad niyang iwinasiwas ang kutsilyo sa hangin, kasabay ng pag-usal ng Latin sa kanyang isipan. Kinontra niya ang maitim na mahikang nagpapahirap sa kanyang pandinig.
Isang malutong na halakhak ang naririnig niya sa kawalan. Hindi niya matukoy kung saan yun nagmula. Sino ka? Magpakita ka! Gilalas na sigaw ni Ulysses. Hindi siya dapat magpadaig sa nilalang na kasalukuyang pinaglalaruan siya. Yan lang ba ang kaya ng agimat mo? Hindi pa nag-uumpisa ang laban! Naduduwag ka na! Tinig ng isang babae, kasabay ng nakakahindik na halakhak. Sa di kalayuan, nakita ni Ulysses ang isang hugis na nakatayo. Sa tulong ng mapusyaw na sinag ng buwan, ay nakita niya ang halos kulay itim nitong kasuotan. May hawak na malaking tungkod at sa dulo ay may 2 ulo ng serpente. At siya si Ursula, ang aswang at mangkukulam na lola ni Mayumi. Humanda ka! Magtutuos tayo! Pagbabayaran mo ang pagtitil mo sa buhay ng aking apo! Galit na wika ni Ursula at sabay nag-usal ito ng Latin kasabay ng mga nakakabinging ungol. Batid ni Ulysses na itim na mahika ang inuusal ng kalaban. Kaya kinontra niya ito, nag-usal din siya ng dasal na Latin. Agad nagliparan ang mga baging, nagkiskisan ang mga sanga at nagsasayawan ang mga dahon. Idagdag pa ang huni ng mga panggabing hayop na nakakatakot pakinggan. Itinaas ni Ursula ang hawak na baston at nagbugayon ng apoy papunta kay Ulysses. Kasabay noon ang isang nakakakilabot na halakhak. Humanda ka, bata! At susunugin na kita ng buhay! Tikman mo to! Yeah! Nailagan naman ni Ulysses ang apoy na binato ni Ursula sa kanya. Ngunit nadaplisan ang kanyang braso. Napaubos siya dahil amoy asopre ang ibinuga ng naturang baston. Sobrang hapdi ng kanyang paso, parang nanunuot ang sakit sa kanyang kaibuturan. Ano? Kaya pa ba? Alam ko may mutya kang hawak, ngunit di ako matitibag niyan. Sigaw sa galak ng bruhang si Ursula. Nagpakawala muli ng apoy mula sa baston si Ursula. At nahagip ang binti ni Ulysses. Nasusunog ang kanyang pantalon, kaya nagpagulong-gulong siya sa damuhan. Ah! Ang init! Ang init! Ah! Sigaw ni Ulysses. Panay naman ang halakhak ni Ursula. Ganyan! Pahihirapan muna kita bago patayin! Sambit ng bruhang si Ursula. Napapangiwi si Ulysses habang kumikirot ang mga paso niya. Kailangan niyang paghandaan ang patraidor na estratehiya ng kalaban. Paika-ika siyang bumangon. Nangitla siya nang marinig mula sa itaas ang ugong ng iba't ibang uri ng insekto. Nagmistulang estatwa si Ulysses dahil kasing lapad ng banig ang dami ng mga insekto. Dumilim ang hinpapawid at nagbabadya ng mas matinding sagupaan. Mga alagad kong insekto! Pagpiestahan ang katawan ng pipitsuging albularyo na yan! Sipsipin nyo ang dugo! Kainin ang laman hanggang sa maging buto na lang ang matira! Ngayon, matitikman mo ang pinakamasakit na katapusan! Ang bagsik ng aking kapangyarihan! Ang siyang tatapos sa inyong angkan! Sigaw ng aswang at mangkukulam na si Ursula.
kahit paano nakaramdam ng bahagyang takot si Ulysses. Hindi niya akalaing sobrang bagsik ang kanyang kaaway. Ngunit kailangan niyang lumaban kahit iniinda pa niya ang kumikirot na mga paso. Agad niyang hinawakan ang dalawang mutya na nasa kanyang bulsa. Ang kabilang kamay naman ay nakahawak sa kutsilyo. Pumikit at taimtim na nag-usal ng Latin si Ulysses at unti-unti niyang nararamdaman ang nanunuot na kakaibang lakas sa kanyang sistema. Maya-maya'y may kung anong pwersa ang gumagabay sa kanya, kaya itinaas niya ang hawak na kutsilyo at kumikinang yon. Kumpul-kumpul na sumugod ang mga insekto, ngunit isa-isang nasusunog ang mga yon sa tuwing natatamaan ng hagupit ng kutsilyo. Yeah! 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 Napakabilis ng bawat kilos ni Ulysses, para siyang ipu-ipo sa liksi. Taglay niya ang nakapaloob na agimat ng dalawang mutya. Walang kapaguran niyang iniskrima ang mga mababangis na insekto. Hindi makapaniwala si Ursula sa nasaksihan. Nagliliyab siya sa galit dahil hindi niya akalaing may kakalaban sa itim niyang kapangyarihan. Ah! Hindi ito maaari! Galit na galit niyang sigaw. Muli niyang itinaas ang baston ng kadiliman. Tumingala sa kawalan at sumigaw ng, Mga nakalibing na bangkay sa ilalim ng lupa, inuutusan ko kayong bumangon at maghasik ng lagim sa buong Santa Ines. Takutin at kitilan ng buhay ang mga mortal! sigaw tawa ni Ursula. Samantala, sa malayong kapatagan ng Baryo Santa Ines at San Matias ay may libingan at munting simbahan kung saan idinadaos ang huling basbas sa mga inililibing. Doon, unti-unting bumangon ang mga kalansay at animoy zombie na naglalakad patungo sa direksyon ng Santa Ines. At kumalimbang ang kampana sa hindi matukoy na dahilan. Bahagyang naalarma at nakaramdam ng kilabot ang mga mamayan ng Santa Ines. Kahit ang kalapit na pamayanan ng San Matias ay halos aligaga ang lahat at may mga ilang sumisilip din sa mga siwang ng kanilang tahanan. Umaalulong at umiingay din ang iba't ibang uri ng mga hayop. Lahat na baghan, nagtataka at nangingilabot. Ito'y isang pagbabadya ng panganib dahil sa di ordinaryong mga ingay at tunog. Idagdag pa ang animoy na bubulok na amoy at asopre na humahalo sa hangin. Halos lahat ng mga residente ay kaagad nagsarado ng mga bintana at pintuan. Sinisigurado nilang mahigpit ang pagkakatali ng bawat seradora. Ramdam ni Lolo Yuno at Lola Martina na may panganib. May naaapoy silang pamilyar ang asopre. Ursula? Magkasabay na sambit ng dalawang matanda. Napatakip ng ilong si Lola Martina dahil sa sobrang sangsang ng nalalanghap niyang amoy. Delikado ito, Yuno. Di yata't inutusan ni Ursula ang mga bangkay na bumangon mula sa kanilang himlayan. Sa pantaha ni Lola Martina. Maari nga, Martina.
dahil sa nakakasulasok na amoy na humahalo sa hangin. Sang-ayon naman ni Lolo Yuno habang mahigpit na itinatali ang mga seradora ng bawat pintuan. Si Ulysses, baka mapaano siya? May pag-alala sa boses ni Lola Martina. Ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan. Alam ko, kakayanin niya yon. Kumpiyansang tugon ni Lolo Yuno. Mukhang mas mabagsik ang pagbabalik ni Ursula. Alam ko, darating ang pagkakataong ito, ang muli niyang pagsalakay. Ngunit, napaghandaan na namin ito ni Ulysses. Sa tulong ng mga mutya, mahika, birtud at mabuting kalooban ng ating apo, alam ko magwawagi ang kabutihan. Determinadong saad ni Lolo Yuno. Hawak kamay silang nagpusal ng dasal na Latin upang kahit paano'y maproteksyonan ang kanilang pamayanan. Agad nilang sinabitan ng pinatuyong tinik na kawayan ang bawat bintana at pintuan. Umupo ang dalawang matanda sa harap ng munting altar at taimtim na nagdarasal. Sa kinaroroonan ni Ulysses, may ilang kagat ng mga insekto sa balat ni Ulysses at mas lalong kumirot ang mga lapnos niya. Ngunit hindi yon iniinda. Tuloy-tuloy lang ang kanyang laban. Nang maubos ang mga insekto, ay kaagad na hinarap ng binata si Ursula. Sino ka nga ba talaga? Buong tapang na tanong ng binata. Nang uuyam at naghihimagsik na tingin ang pinukol ng bruhang si Ursula. Sa halip na sagutin ay humalakhak ito at itinaas ang baston. Gusto mong malaman? Pwes, ito ang kasagutan! Sigaw ng mangkukulam. Nagbuga ng dalawang malalaking buwitre ang ulo ng baston. Napakahaba at matutulis ang mga kuko nito at tuka. Tila nagbunyi ang naturang mababangis na mga hayop nang masilayan si Ulysses dahil kaagad na sinalakay ng mga yon ang binata. Buong liksi at tapang namang ipinagtanggol ng binata ang kanyang sarili. Muling nakipagbuno si Ulysses sa dalawang bitre. Binubugahan pa siya ng mainit at malapot na laway ng mga bitre. Ngunit naiiwasan naman yon ni Ulysses. Habang nakikipaglaban ang binata sa dalawang bitre, ay maraming kalmot na ang natamo ni Ulysses. Kaya naman nilundagan niya ang mga ito at hinataw ang mga ulo ng mga buitre. Mga hayop kayo! Heto ang sa inyo! Katapusan nyo na! Yeah! Yeah! Putol ang ulo ng mga buitre na alaga ni Ursula at agad inihagis ni Ulysses pabalik kay Ursula ang wala ng ulong mga hayop. Pangahas ka! Mas lalo akong nasisiyahan sa iyong kagitingan, binata. Ngunit malapit na ang maghating gabi at kailangan ko lang tapusin ang walang kwentang laban na to. Pang-iinsulto ni Ursula. Saglit niyang itinaas ang baston at iginalaw sa kawalan. Hindi inaasahan ng binata ang susunod na pangyayari. Mga baging na nagsusulputan sa kung saan-saan at mabilis na iginapos siya sa isang punong malapit sa kanya. Isang patraidor na kilos ni Ursula na hindi niya nailagan. Hayop ka, Ursula! Pakawalan mo ako dito! Lumaban ka ng patas! Traidor! Galit na sigaw ni Ulysses. Humalakhak lamang ang naturang aswang at mangkukulam bilang tugon. Ngayong nakagapos ka na!
sa baryo ng Santa Ines at tatapusin ko ang iyong pinagmulan binata. Humanda kay Yuno at Martina. Magtutos tayo! Sigaw ni Ursula na umieko ang buong kagubatan. Huwag! Huwag mo silang pakikialaman! Huwag kang duwag! Ako ang iyong harapin! Pagpupumiglas ni Ulysses, ngunit sobrang higpit ng mga baging na pumulupot sa kanyang baywang. Duwag! Duwag! Humahalakhak lamang ang bruhang si Ursula habang nilalamon ng kadiliman. Gilalas naman ang binata nang biglang nagsipagbabaan ang mga tuko mula sa itaas ng puno kung saan siya nakatali. Pinagkakagat ng mga hayop ang baging na nakagapos kay Ulysses kaya siya nakawala. Sa baryo Santa Ines, maririnig na ang ungol at panaghoy ng mga papalapit na naaagnas na mga bangkay at ang iba ay mga kalansay na lang. Para silang nagpoprosesyon habang paika-ikang naglalakad. May santeno pang palukso-lukso sa ere. Nakakahindik na mga eksena ang makikita sa bungad ng baryo ng Santa Ines. Sumabay pa ang nakakatindig balahibong along ng mga aso. Wala ni isang manggasera ang nakasindi sa bawat kabahayan dahil sa sobrang takot. Nagmistulang nakakakilabot ang pamayanan ng Santa Ines ng mga oras na yon dahil sa mga alulong ng mga aso, mga huni ng mga iba't ibang hayop at sa mga bangkay na naglalakad na animoy mga sombe. Literal na kilabot ang namamayani sa bawat isa. Tuwang-tuwa naman si Ursula sa nakikitang mga bangkay na sinusunod siya. Parang musika sa kanyang pandinig ang alulong ng mga aso at impit na iyakan ng ilang mga residente. Nang matapat siya sa bahay ni na Lolo Yuno, ay naging seryoso na ito at naging matalim na ang titig niya sa bahay nila. Nagtagis ang kanyang mga bagang nang maalala ang pagkasawi ng kanyang nag-iisang anak sa kamay ng mga albularyo at mga babaylan. 30 taon na ang nakakaraan. Lumapit siya sa bahay ni na Lolo Yuno at may naisip kung paano palalabasin ang dalawang matanda. Nagbalat kayo siyang bilang si Ulysses. Lolo Yuno! Dali, buksan niyo po ang pintuan at may malubha akong sugat. Humihingal na sigaw ng boses ni Ulysses sa labas ng bakuran. May pagdududa na nagkatinginan sila Lolo Yuno at Lola Martina. Akmang tatayo na sana si Lola Martina nang pigilan siya ng kabiyak. Huwag kang padalos-dalos. Maaaring nililinlang lang tayo ng ating pandinig. Bulong ni Lolo Yuno. Ano ka ba? Alam ko, sisilip lang ako sa siwang ng bintana. Tugon ni Lola Martina. Nangunot ang noo ni Lola Martina nang makitang nakatayo si Ulysses sa labas ng bakuran habang hawak ang kunwari may tama niyang tagiliran. Hindi natinag ang dalawang matanda kahit anong pagmamakaawa ang tumatawag sa labas. Dahil kahit kailanman ay hindi ugali ni Ulysses ang tumawag sa labas ng bakuran. Kaya napagtanto nilang dinadaya sila ng kung sino man ang nasa labas. Dahil sa walang indikasyon na pagbuksan si Ursula at alam niyang nakakahalata ang mag-asawa, ay lalong nag-alab ang kanyang kinikimkim na galit at puot. Yuno! Martina! Lumabas kayo riyan! Mga duwag! Mga duwag! Sabay ng nakakangilong angil ng bruhang si Ursula.
Mahigpit na hawak ni Lolo Yuno ang buntot pagi, habang ang isa naman ay nasa kamay ni Lola Martina. Nasa tabi nila ang kahon na naglalaman ng mga gamit sa panggagamot at mga pangontra sa kulam. Nagwisik ng agwa bendita si Lola Martina sa paligid, kaya lalong nauulol sa galit si Ursula. May hawak siyang isang itim na manika na ginagawa niyang kwintas, kaya agad niya yung itinaas sa ere at tinusok ng kanyang mahaba at matutulis na mga kuko. Ang tiyan ko, Yuno! Ang tiyan ko! Napakasakit! Agad na pahiyaw si Lola Martina habang sapu-sapo nito ang kanyang tiyan. Napapaluhod na siya dahil animoy parang binubunot na ang kanyang mga laman loob. Kaagad naman yung kinontra ni Lolo Yuno gamit ang puting sinulid. Itinali niya yun sa tiyan ni Lola Martina kasabay ng pagdiin para maibalik niya kay Ursula ang kulam. Tanggapin mo, Ursula, ang sakit at kirot na ibinigay mo kay Martina. Ang sakit! Sigaw ni Ursula. Narinig ng dalawang matanda ang hiyaw ni Ursula sa labas ng kanilang bahay. Bawat gamit kasi ni Ursula na itim na mahika ay kanyang ibinalik ito ni Lolo Yuno sa kanya. Sa kabilang banda, lumulusob na sa kabahayan ang mga bangkay. Pilit nilang binubuksan ang mga bakod na nakapalibot sa bawat kabahayan. Ngunit hindi nila madaling mabuksan dahil na rin sa inusal na proteksyon ni Lolo Yuno. Patuloy ang labanan nila Lolo Yuno at ni Ursula. Kapwa silang nasasaktan. Si Lola Martina naman, dala marahil ng katandaan, ay medyo mabilis siyang manghina. Gayunpaman, pilit niyang tinutulungan si Lolo Yuno. Nakayupkup na silang dalawa sa kawayang sahig. Wala sa labas ng katawan ang kanilang mga tama, kundi sa loob ng kanya-kanya nilang katawan. Gamit ang mahiwagang baston ni Ursula ay napasok niya ang bahay ni Lolo Yuno. Ano yun, no? Kaya pa ba? Ngayon mo ipamaalas ang iyong tapang kasama si Martina. Ang kanang albularyo at ang kanang babaylan laban sa angkan ng aswang at mangkukulam. Hindi na sumagot sina Lolo Yuno at Lola Martina dahil sa iniindang sakit ng katawan. Kaya mas lalong tumindi ang galit ni Ursula. Mga walang kwenta! Mga walang binatbat! Dapat sa inyo'y mamatay na! Ipapalasap ko sa katawang lupa ninyo ang walang kasing sakit na paraan ng pagkitil ng inyong buhay. Ipapatikim ko sa inyo ang ganti ni Ursula! Kaagad niyang itinaas ang baston at naging isa yung mahabang latigo na may mga tinik. Akmang ihahampas niya na sa katawan ng dalawang matanda ang latigo nang biglang may isang bagay ang lumilipad sa ere. Agad yung bumaon sa likod ni Ursula kaya naudlot ang kanyang balak. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit nang makita niya si Ulysses. Pakialamerong binata! Ikaw ngayon ang uunahin ko! Biglang nagliyab ang katawan ng mangkukulam at unti-unting natutupok ang katawan ni Ursula at nagiging abo. Hindi! Hindi maaari ito! Mabilis yung binuhusan ng binata ng agwa bendita na nakita niya malapit sa kinaroroonan ni Lola Martina
at tuluyan na siyang naging abo. At sa ilang saglit lang ay natunaw na ito na parang bula. Bigla ring nawala ang mga naglipanang mga bangkay sa labasan. Agad dinaluhan ni Ulysses ang dalawang matanda. Pinaupo niya ang mga iyon at hinaplusan ng langis. Unti-unting nanumbalik ang natural na lakas ng mga ito. Lo, La, okay lang ba kayo? Nababahalang tanong ng binata. Oo, Apo. Salamat. Sa wakas, matatahimik na rin ang Santa Ines. Wala na si Ursula. Sino ba talaga si Ursula, Lolo? Nagtatakang tanong ni Ulysses. Ang pamilya ni Ursula ay isang dayo dito, 30 taon na ang nakakaraan. Mailap sila sa mga kanayon, kaya doon nila piniling manirahan sa bundok sa gilid ng kuweba. 3 sila noon, ang kanyang anak na babae at ang kanyang apo na babae. Ang napaslang mo marahil, yun ang kanyang apo na si Mayumi. Lumipas ang 1 buwan lamang noon. Unti-unting namamatay ang mga alagang hayop dito sa Santa Ines, pati bagong silang na sanggol at mga tao ay dinadapuan ng kakaibang karamdaman. Kaya kami ng lola mo noon ang pinupuntahan ng mga tao upang sila'y magpagamot. At doon nagsimula kaming maghinala sa mga bagong salta dahil walang sinumang nakakaalam kung saan sila nanggaling. At dahil sa sunod-sunod na patayan, ay naglakas loob kaming magronda kasama ang ilang kaanak naming mga babaylan at albularyo. Isang gabi, nasaksihan namin ang karumal-dumal na pag-atake ng anak ni Ursula sa isang bagong panganak ng kalabaw. Agad namin siyang sinibat, kaya tinamaan siya sa balikat. Ngunit mabilis siyang nag-anyong ibon at lumipad papalayo. Sinuyod namin ang kagubatan at pinuntahan sa kanilang tirahan. Ngunit wala na kaming naabutan doon, kundi ang nakahandusay na katawan ng isang babae. Nangilabot kami sa aming nakita sa loob ng kubo. Iba't ibang gamit sa pangkukulam at mga mababahong mga langis. Kaya kaagad naming sinunog ang naturang kubo kasama ang mga gamit at ang wala ng buhay na aswang. Alam naming hindi mabubuhay ang anak ni Ursula dahil may lasod ang sibat na yon. Salamat, Apo. Tuluyan nang nalusaw si Ursula at wala nang gagambala pa rito. Mahabang pahayag ni Lolo Yuno. Matamis na ngiti ang nakapaskil sa mga labi ng tatlo habang kanya-kanya silang haplos ng sagradong langis. At dito nagtatapos ang kwento ng albularyo at babaylan na si Ulysses at ang dalawang mutya. Napakalupit po ng kwento ni Nature Green. Maraming salamat sa iyo, kapatid, sa pagbahagi ng kwentong ito sa akin. At muli ko pong pinapasalamatan ulit ang aking mga aswang members. Walang iba kundi sina Genraps TV, Uminus Cookie at kay Milagrosa Look. Maraming salamat po ulit sa lagi niyong pag-member sa aking channel. Yun lamang po. At papasalamatan ko rin pala ang lahat ng nakinig ng kwentong ito. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload, mga kapatid. Paalam!